Previously nga mga tropa, etong video sa screen natin, etong topic natin dyan ay nagprint tayo sa vinyl sticker gamit yung pigment ink at dye ink na which is pinag-compare nga natin yung dalawang output ng ink na yon kung ano yung pagkakaiba nila. Ngayon, eto na yung part 2 natin na kung saan yung isang set ng sticker ay nilagyan ko ng photo top at ititesting natin yung kanyang waterproof dahil ibababad natin siya sa tubig. Titignan natin kung yung dye ink vinyl na sticker natin ay magiging waterproof sa paggamit natin ng iTech. Pero bago nga natin simulan yan, ang pinakamurang iTech vinyl na makikita ninyo sa online ay around 176 at dito ako bumibili mga tropa. Ilalagay ko na lang yung mga link ng mga produkto na to sa description para makabili din kayo. At ang gamit natin na pigment ink ay Hansol. So far sa ngayon 110 yung pinakamura na nakikita ko dito sa online. At yung printer naman natin na gamit natin ay pigment ink ay Epson 805. At etong printer na to ay meron ng panibagong model na which is eto na yung 8050. Nasa sa inyo kung ano yung gagamitin nyo dyan. Kung makakabili pa kayo netong Epson 805 much better. Pero kung mapapangitan na kayo sa output netong Epson 805, mag-go na lang kayo dito sa 8050 na which is mas bago yung kanyang technology. At yung dye ink printer ko naman ay etong Epson 5290. Ang pinakamura ngayon sa online ay around 13,765. So lagi ko kayong pinaalalahanan sa mga presyo para hindi kayo mauto ng mga kung sino-sino dyan. At mag-proceed na nga tayo sa waterproof test natin dito sa dalawang set ng sticker natin. So inuulit ko, eto yung pinrint natin sa pigment ink at ang nilagyan ko lang ng photo top ay etong kulay itim, etong chicken pastel natin. At eto naman yung dye ink, naka photo top na din siya, pero yung iba ay hindi ko nilagyan ng photo top para malaman natin kung magiging waterproof ba or hindi magi-smudge or hindi kakalat yung pinaka ink nya dito sa vinyl sticker gamit yung iTech. Kasi nga sinabi ko sa inyo, napaka-importante ng coating ng vinyl sticker na gagamitin ninyo. Siguro sa mga susunod na videos din natin, itatry din natin yung waterproof test ng mga ibang brand naman na Yasen or kung ano pa man, Quaff. Pero so far sa ngayon, eto muna, iTech vinyl sticker, pigment versus dye ink. So meron tayong pinggan dito, lalagyan na lang natin siya ng tubig. Wala akong makitang ibang pwede nating pagsubukan mga tropa. Siguro sapat na yung tubig na yan. At mga tropa, para sa part 3 naman ng gagawin natin na video na to, ididikit ko etong mga vinyl sticker na to sa aking tumbler. Syempre yung tumbler natin, araw-araw na uhugasan yan. At 1 week after nung paghuhugas-hugas natin, titignan naman natin kung nag-fade or nabura yung mga sticker. Pero sa ngayon, unahin na natin etong pigment ink, iTech vinyl, Hansol pigment ink na pinrint sa Epson 805. Meron na siyang photo top. At after netong video na to mga tropa, ididikit natin siya sa ating tumbler nga kagaya ng sinabi ko. So far, talagang magiging waterproof siya ng totally kasi meron siyang photo top. Kahit na i-scratch natin yung kanyang surface, hindi talaga mawawala yung pinaka-print out niya. Ayan mga tropa, walang nangyari. Ayan, nabasa lang talaga siya, pero meron pa yung dikit, meron pa yung adhesive. Mamaya ididikit natin yan sa tumbler. Medyo nararamdaman ko lang na parang nagbabakbak yung pinaka-backing paper niya, pero mamaya madidikit pa natin yan. So far so good etong vinyl sticker. Ilagay muna natin yan dito sa tabi natin. At eto naman yung dye ink. Sinasabi ko nga sa inyo mga tropa na kahit dye ink lang yung piniprint nyo dyan sa inyong mga sticker ay okay na okay pa rin kung kaya nyo namang i-cater yan. Pero meron talagang time na hindi yan magiging immortal. Merong time na magpipade yan kapag naarawan. Pero sa ngayon, eto pinapakita ko sa inyo na nagiging waterproof talaga kung naka-photo top siya. Yasen photo top din yung ginagamit natin dito. Ayan o, so far hindi na-damage yung kanyang text. Walang sumuot na tubig do sa pinaka-photo top niya. Secured na secured. Ibabad pa natin. So ang pinaka na-experience ko lang talaga yung sa likod niya, syempre yung pinaka backing paper niya nagbabakbak yan. Medyo nagiging powdery ng konti, pero okay lang yan, meron pa yung adhesive. Set aside lang natin. And then unahin na natin etong dye ink. Eto. So nakikita nyo naman sa ating camera dito sa GoPro. Ayan, binasa ko na. So far, wala akong nakitang pagbabago sa kanya kung ano yung pinaka-output niya, ganun pa din. So, scratch lang natin.
hindi natatanggal yung kanyang print. Ayan o, madiin na yung pagkakakiskis ko mga tropa. Ayan, walang ink na dumidikit. Kasi nakakapit na siya mga tropa dun sa kanyang pinaka-coating. Kaya napaka-importante na bibilhin ninyong mga vinyl sticker yung maganda yung coating. Waterproof na waterproof siya. Ayan, walang ink na kumakalat mga tropa. So, move forward na tayo sa pigment ink na pinrint natin sa iTech vinyl sticker. Set aside lang muna natin etong dye ink. Same as dye ink, waterproof pa rin etong pigment ink. Syempre, ayun talaga yung kanyang characteristic. And then, kiskisin natin ng maigi. Ayan. Madiin na mga tropa yung pagkakiskis ko dyan. Talagang medyo may konting puwersa na yan. Hindi ko lang basta dinidikit yung skin ko dito sa sticker. Ayan, babad natin. Walang ink na kumakalat mga tropa. Pigment ink Hansol. Walang kahit anong reaction na naganap dito sa ating sticker. Medyo tumitiklop lang talaga siya, malamig yung tubig natin pero mamaya, once na maidikit na rin natin to sa tumbler, magiging madikit pa rin yan. And then ngayon, eto naman yung gourmet tuyo na pinrint natin sa vinyl sticker nga using Hansol. Inuulit ko mga tropa, eto ay walang photo top. Etong dalawa, yung black lang yung merong photo top, eto lang yung may photo top mga tropa, yung chicken pastil. Ayan, pigment ink, Hansol, pinrint gamit ang Epson 805. Kiskisin natin yung photo, yung kung saan mayroong pinaka picture niya. Ayan, hindi siya nabubura. Take note mga tropa, ni-rest ko muna itong sticker na to. Kumbaga kinure ko siya mga tropa ng almost 1 day. Para mga 12 hours siguro yung duration yon mga tropa. Kaya sinasabi ko sa inyo mga tropa, napaka-importante din ng merong curing time. Mga tropa, ito talaga yung pinakapaliwanag ko kung ano yung curing time mga tropa. Halimbawa, ikaw, tao ka, naligo ka, galing kang CR, and then lalabas ka, syempre kahit papano medyo basa-basa pa yung katawan mo, hindi ka naman siguro magsusuot kagad ng damit. Syempre pupunasan mo muna yung katawan mo gamit yung tuwalya. Ganon din sa sticker, papatuyuin mo muna siya bago mo siya lagyan ng photo top. And then makikita nyo naman na kahit wala tong photo top, talagang tuyo na yung kanyang pinaka-print, di ba? So ano bang talagang tendency kung bakit kinocure yung sticker? So isipin nyo mga tropa, basa pa yung ink na yan tapos dadamitan nyo na siya, di ba? Anong magiging reaction ng katawan mo kung tao yon, di ba, no? Syempre maiilang ka, no? Kaya ang mangyayari, mababakbak ng mabilis yung pinaka-print out. Kumbaga yung ink mawawala dun sa pinaka-coating niya, didikit na lang dun sa pinaka-photo top. So susunod, bibigyan ko kayo ng video ng actual nun mga tropa, dahil marami akong mga sticker dati na hindi ko siya kinocure. Ayan mga tropa, good na good, ang tagal na natin siyang binabad, hindi pa rin na bakbak. Kahit walang photo top, pigment ink yung gamit natin. Set aside lang natin. Move forward tayo dito sa dye ink. Di ba mga tropa, no? Kapag dye ink, kahit na mabasa siya, nag-i-smudge na. Ito yung kagandahan using ng iTech. Kahit mabasa siya, hindi nag-i-smudge. Pinaka-babad na. So kung sa papel lang natin na ipinrint to, yung typical na normal na papel or yung typical na normal na sticker na mabibili ninyo, yung tig sa 10 lang na sticker, hindi to ganito kaganda. Konting basa nyo lang doon, konting patak lang sa tubig mga tropa, magkakaroon na ng smudging. Pero dito sa vinyl sticker na iTech mga tropa, ayan o, kahit wala siyang photo top, hindi siya nag-i-smudge. Na which is yung smudging ng dye ink ay ayun talaga yung characteristic niya. Pero kagaya nga na sinabi ko, napakaganda ng coating na itong iTech vinyl. Kaya simula nung nag-sticker printing ako sa mga binibenta ko dyan, sa mga kapwa ko motovlogger, mga ganyan, or sa mga product label, hindi na ako pinahiya na itong iTech talaga na to. Kung gusto nyong napaka-premium ng inyong mga sticker, ayan o, kahit dye ink lang yung gamit nyo, hindi naman siya agad-agad nag-i-smudge, no? Unless kung ibibilad mo sa araw, syempre it takes time talaga, magpipade at magpipade talaga yan. Pero when it comes sa smudging, kapag nababasa kahit walang photo top, ayan, safe na safe, hindi kumalat yung ink. So added protection nga na mas maganda na meron kayong photo top. Syempre kung mga product label, may sasuggest ko sa inyo para mas makatipid si client, wag nyo nang i-photo top syempre. Pero kung gustong
ng additional protection, edi doon yung i-phototap. Syempre may additional payment din yun. Ayan o, ito yung dye ink na may phototap. So para lahat sila ay nakapasa dun sa ating water test. So ang part 3 natin mga tropa, ididikit natin to sa aking tumbler and then titignan natin after 1 week, i-upload ko yung video mga tropa kung nabakbak or nabura yung mga print dito sa kanyang mga surface. So sa ngayon, ididikit muna natin bago natin tapusin yung video natin na to. So mga tropa, ito na yung ating tumbler and then ididikit na natin dito yung ating mga sticker. So unahin na natin etong vinyl sticker Hansol Pigment Ink. At sinasabi ko nga sa inyo, after 1 week, babalikan ko kayo at minimake sure ko na araw-araw natin hugasan to, papadaanin natin sa tubig gamit yung ating mga liquid soap. So ayan, napakadikit pa rin niya mga tropa. Kabit lang natin dito. Siguro nakikita nyo naman sa ating camera. At kung gusto nyo nga rin palang bumili ng tumbler na kagaya neto mga tropa, ilalagay ko na lang din sa description yung link nya. Napakamura lang netong tumbler na to mga tropa, around 200 plus lang. Same quality na rin siya ng mga sikat na leading tumbler mga tropa, kagaya ng mga Aqua Plus mga tropa. Napakaganda neto, Shibago yung kanyang tatak. And then naidikit ko na yung pigment ink. And then ididikit ko na din etong dye ink nya mga tropa dito sa mismong pinakataas nya. Napakadikit pa rin mga tropa ng kanyang adhesive sa totoo lang. So mga tropa, ito ang masasabi ko sa inyo, bawat surface ng pinagdidikitan ninyo ng inyong mga sticker ay may mga kanya-kanyang karakteristik din yan. So maaaring dito sa aking tumbler, maaaring hindi din ganun kadikit or sa inyong pagdidikitan mas madikit, 'di ba? May mga surface kasi na iba-iba yung karakteristik na kagaya nung sa mga GB box mga tropa, kapag dun kayo nagdikit ng mga sticker ay mabilis talagang natatanggal. So eto na yung walang phototap, laging pigment ink mga tropa yung nasa pinakailalim para hindi tayo malito. Dito ko na lang ididikit sa likod yung isa. So mga tropa, siguro eto na lang yung ididikit natin. Etong dalawang natitira, hindi na siya kakasya. Pero ang pinaka-importante, nakapagdikit tayo ng dye ink na merong phototap at pigment ink na meron, at pigment ink na walang phototap din, dye ink na wala ring laminating film. So ayusin lang natin yung pagkakalapat niya para talagang dumikit pa yung kanyang adhesive. So after a week mga tropa, titignan natin kung gaano katibay etong mga dinikit natin. So syempre, bawat design mga tropa, nagbabari din yung kanyang adhesive. So eto, tignan natin yung full print. Kumbaga full print, ibig sabihin yon lahat ng pinaka-edge niya ay may kulay. Dye ink, pigment ink, dye ink. So siguro dito na natin tatapusin yung vlogs natin na to. At sa part 3, abangan nyo kung gaano magiging katagal yung pagkakadikit niya, or kung walang magiging pagkakaiba or hindi nag-smudge kapag nililinisan natin gamit yung liquid soap and then tubig, diba? Tsaka yung adhesive niya kung madikit pa din. Siguro etong dalawang to, susubukan kong idikit na lang din dito. Subukan natin, no? Kung subukan ko na lang din. Kasi ang importante yung kanyang print out kung hindi magpipade. Yun yung pinaka tina-target natin. So siguro ito na lang, last na to, no? Like, share, and subscribe. Comment down below mga tropa kung meron kayong katanungan dyan. At sinabi ko nga, lahat ng mga nabanggit ko na mga produkto ay nasa description lang yung mga links niyan. Salamat sa mga nag-a-avail nga pala mga tropa ng mga templates natin. Like, share, and subscribe. Bye. Kahit buhay di ganong kadala. Purchase your tracks today. Chill